Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero sa tuwing naiisip ko si Bella, hindi talaga ako mapalagay. Dumating pa nga sa punto na para bang ayaw ko siyang mawalay sa paningin ko. Noon, ayaw na ayaw ko talaga sa kanya. Hindi siya ang tipo kong babae, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin ngayon. Gusto ko na siya. Gustong-gusto ko siyang palaging nakakasama at nakakausap. Kung maibabalik ko lang sana ang mga nangyari noon, hindi ko na lang sana siya itinaboy. Ngayon ko lang din kasi talaga na-realize na hindi niya deserve na tratuhin ko siya ng hindi maganda noon. Patay na patay siya sa akin noon pero nauntog na yata at ayaw niya na sa akin ngayon. Natatakot akong isipin na baka may iba na siyang gusto. Na baka nga nagkakamabutihan na sila ng Mateo na iyon dahil noong nakita ko silang huling magkasama, sobrang sweet nila sa isa't isa. Napagkakamalan talaga sila ng kahit na sino na may relasyon eh. Ngayon, hindi ko na tuloy malaman kung ano ba ang pwedeng gawin para muling mahulog ang loob sa akin ni Bella. Para kasing napakahirap niyang suyuin eh. Kinarma na nga yata ako. Puro ako yunis noon eh hindi naman pala ako kayang ipaglaban. Nasilaw sa alok na 2 milyon ni Lolo at bigla na lang akong iniwan at ngayong ubos na ang pera muling nagparamdam. But it's too late. Nagising na ako sa katotohanan na hindi ko deserve na maghabol-habol sa babaeng gold digger. Unlike Bella, napaka-genuine niya. Walang halong kaplastikan ang pag-ugali at kung ano ang gusto niya sinasabi niya talaga nang wala ng paligoy-ligoy. Mabuti na lang talaga at napapiyag ko siyang magpakasal sa akin, kung hindi mas marami ang mawawala sa akin. Hindi lang ang mana ko kundi ang babaeng walang katulad at walang iba. Iyon kundi si Bella lang. Jackpot na din naman ako kahit papaano. Matatali siya sa kasal sa akin at wala na din akong balak pang pakawalan siya. Walang hiwalayan na mangyayari dahil hindi ako papayag. Wala choice si Bella kundi ang pakisamahan ako at manatili sa tabi ko habang buhay. Nakaplano na ang lahat at gagawa ako ng paraan para muli niya akong ibigin. Achievement na din sa akin na napapayag ko siyang sumama dito sa Hacienda Borlo. Ito na din siguro ang tamang pagkakataon para maipakita sa kanya na mahalaga siya sa akin. Mula sa pagkakahiga sa kama, mabilis akong bumangon. Napasulya pa nga ako sa orasan na nasa bedside table ko at hindi ko mapigilan ang mapahilamos ng sarili kong mukha nang mapagtanto ko na tinanghali na pala ako ng gising. Sobrang late na kasi akong nakatulog kagabi sa kakaisap na nasa kabilang silid lang si Bella at natutulog. Sobrang pigil na pigil ako sa sarili ko kagabi na puntahan siya sa silid niya at angkinin na lang para wala na siyang lusot sa akin. Kaya lang, wala sa bokabularyo ko ang mamilit ng babae. Gusto kong maangkin si Bella ng buo, hindi lang ang katawan niya, kundi pati na din ang puso niya. Naghilamos at toothbrush lang ako pagkatapos mabilis na akong lumabas ng silid. Diretso ako sa silid na inuukupan ni Bella at kumatok ng makailang ulit. Good morning po, senyorito. Maaga pong umalis si senyorita kasama ang kasamabahay na si Marisa. Natigil lang ako sa pagkatok ng marinig ko sinabi ni Manang. Nagtataka akong napatitig sa kanya. Umalis si Bella. Anong oras? Nakakunot ang noo kong tanong. Kanina pang mga 6:00, sir. Dumaan ng kwadra at nag-request ng kabayo kay Berting, sagot niya sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi pwedeng lumabas or umalis si Bella lalo na at hindi niya pakabisado ang buong paligid. Malawak ang Hacienda Borlo at mahirap kapag maligaw dahil may malaking bahagi na ang sakop ay gubat. Hindi ko na sinagot pa si Manang bagkos dali-dali akong naglakad palabas ng mansyon. Diretso ako sa kwadra ng mga kabayo kung saan kinumpirma nga ni Manong Berting na dumaan niya daw si Bella at nanghingi ng kabayo na masakyan. Mapamasyal daw at marunong naman daw sumakay ng kabayo, kaya naman ibinigay niya na si Princess. Pangalan ng pinakamabait na kabayo meron kami. Shit, bakit niyo binigyan, Manong? First time niya dito sa Hacienda Borlo at hindi niya pakabisado ang buong paligid, galit kong bigkas. Umalingaw-ngaw na din ang boses ko sa buong paligid pero wala akong pakialam. Sobrang nag-aalala ako kay Bella. Natigilan naman si Manong Berting at halata sa mukha nito ang pag-aalala. Ilabas mo si Sniper at ready ang iba pang mga kabayo. Tawagan mo din ang iba pang mga tauhan na tumulong sa akin sa paghahanap kay Senyorita Bella, utos ko dito. Mabilis naman itong tumalima at ilang saglit lang, sakay ng paborito kong kabayo na si Sniper mabilis ko na itong pinatakbo paalis. Hindi ko alam kung saan ko umpisahan hanapin si Bella pero sana safe lang siya. Shit, bakit ba tinanghali ako ng gising?
Nakalimutan ko na may katigasan pala ang ulo ang fiancé ko at lahat ng naisip niya ay ginagawa niya talaga. Sakay ng kabayo, sobrang nag-enjoy ako sa aking mga nakikita. Sobrang lawak ng Hacienda Borloe at lahat ng mga nakikita ko ay sobrang ganda sa mga mata. Para sa akin, isa itong hidden paradise at sobrang swerte pala talaga ni Kenzo dahil pag-aari nila ang lupain na ito. Marami na kaming mga nadadaanan na mga iba't ibang klaseng produkto ng hacienda. Marami din pala silang mga tauhan at may nadaanan pa nga kaming isang maliit na komunidad na ayon kay Marisa, ang mga nakatira daw doon ay mga tauhan lamang ng hacienda. Malayo na din ang aming itinakbo. Itinigil ko muna ang pagpapatakbo ng kabayo at inilibot ang tingin sa buong paligid. Sa urtahang bahagi kasi ay puro kakahuyan na. Pakitid ng pakitid din ang daanan kaya hindi ko alam kung nasaan na kami. Senyorita, balik na po tayo. Masyado na po tayong napalayo sa mansion, narinig kong wika ni Marisa. Nakaangkas siya sa akin at ilang beses niya na akong sinabihan na masyado na daw kaming napalayo. Kaya lang naging bingi ako. Hindi ko siya pinakingan at patuloy lang ako sa mabilis na pagpapatakbo kanina. Masyado kasi akong nag-enjoy sa mga nakikita ko. Marisa, sabihin mo nga sa akin pag-aari pa rin ba ng mga Borloe ang lupain na iyon, nakangiti kong tanong sabay turo sa dako pa doon. Parang gusto kong pasukin ang gubat at alamin kung ano pa bang hidden na magandang bagay ang makikita ko. Sa Maynila, puro mga sasakyan at mga buildings lang ang nakikita ko. Excited ako sa mga ganitong lugar lalo na at sobrang tahimik ng buong paligid. Opo senyorita, kaya lang po sobrang masukal na ang bahaging iyan. Delikado na po at baka maligaw tayo. Kaagad niya na ding sagot sa akin. Naku, hindi iyan. Sa may bukana lang naman tayo eh. Hindi naman talaga tayo papasok sa pinakaloob. Nakangiting sagot ko sa kanya. Mabilis akong bumaba ng kabayo kaya napasunod na din siya. Pagkatapos noon, itinali ko sa isang kahoy ang lupid na nag-ugnay sa kabayo at nakangiting hinarap si Marisa. Sa may bukana lang tayo. Hindi naman talaga tayo papasok sa pinakaloob ng gubat eh. Nakangiti kong muling bigkas. Walang makakapigil di akin na pasukin ang gubat. Kitang-kita ko na sa mga mata niya ang matinding pagtutol pero hindi ko na iyon pinansin pa. Nag-umpisa na akong humakbang patungo sa loob ng gubat. Wala namang choice si Marisa kundi ang sumunod na din sa akin. Pagdating sa loob ng gubat, lalo akong nakaramdam ng pagka-amaze. Walang tigil ang paghakbang ko hanggang sa makarinig ako na para bang lagaslas ng tubig. Dali-dali akong naglakad patungo doon at hindi ko mapigilan ang mapatakip ng aking bibig nang masilayan ko ang isang napakagandang falls. Sa sobrang ganda para bang nasa isang paraiso ako. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Naku, kung alam ko lang na may falls pala dito dapat pala nagdala ako ng damit na pamalit. Sayang. Mahina kong sambit. Lalo akong lumapit sa may tubig at lalong hindi ko mapigilan ang humanga nang mapansin ko kung gaano kalinaw ito. Nakikita ko kasi ang sarili kong reflection sa tubig. Parang gusto ko tuloy maligo kaya lang kailangan kong pigilan ang sarili dahil wala nga akong dalang pamalit na damit. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sobrang nakakamanha at dumating pa talaga sa punto na gusto ko pa yatang pasukin ang pinakaloob ng gubat. Huwag kang mag-alala Marisa. Mga ilang metro lang at babalik din kaagad tayo. Nakangiti kong muling bigkas ng tangka niya akong pigilan. Halata na talaga sa mukha niya na hindi siya sang-ayon sa mga pinanggagawa ko, pero wala naman siyang choice kundi sundan ako. Pagkalagpas namin sa falls, wala naman na akong ibang nakikita kundi puro puno na. Pasukal ng pasukal din ang buong paligid kaya naman huminto na din ako paghakbang at hinarap si Marisa. Balik na tayo. Bigkas ko. Kagaya ko tagaktak na din ang pawis sa noo niya pero kaagad na ding gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya nang sabihin ko na balik na kami sa aming pinanggalingan. Sig! Po, senyorita. Bigkas niya sabay tabi. Gusto niya akong paunahin sa paglalakad kaya nilagsan ko na siya. Humakbang ako pabalik sa aming pinanggalingan. Nakakaramdam na din ako ng pagod dahil sa ilang oras na paglalakad. Kaya lang, halos nakailang oras na yata kami sa paglalakad bigla na lang akong napatigil sa paghakbang. Hindi ko na kasi makita ang falls na dinaanan namin. Sobrang tahimik at tanging mga huni ng ibon na lang din naririnig ko. Ah, Marisa, nasaan na tayo? Naalala mo pa ba ang falls? Nagtataka kong tanong.
Nagpalingalinga ako at wala talaga akong ibang makita kundi puro mga puno. Hindi ko din alam, senyorita. Nakalimutan ko na din po ang daan. Baka sang ka ba sa boses na sagot niya sa akin? Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Hindi ko na din maalala eh. Saka hindi ba't ito lang ang daan na tinahak natin kanina? Nasaan na ang falls? Bakit hindi na natin makita? Kinakabahan kong tanong. Nag-uumpisa na din akong makaramdam ng pagkabalisa. God! Sanay ako sa pasikot-sikot na daan pero bakit parang naliligaw kami ngayon? Nag-umpisa ulit akong humakbang habang tahimik na kasunod sa akin si Marisa pero wala talaga. Hindi namin makita ang tamang daan pabalik. Maaakit na ang binti ko sa kakalakad. Tagaktak na din ang pawis sa aking mukha pero negative pa rin. Para bang nagpabalik-balik lang kami ni Marisa. Senyorita, naligaw na yata tayo. Narinig kong sambit ni Marisa kaya pagod akong napaupo. Pagod at the same time nagugutom na ako. Nauuhaw na din ako. Pagod, uhaw at gutom. Iyon ang nararamdaman ko sa ngayon habang patuloy ang ginagawang paghakbang namin ni Marisa. Hindi na namin alam pareho kung nasaan kami pero hindi kami pwedeng tumigil. Kailangan naming makalabas ng gubat bago dumilim dahil mas delikado daw kung dito kami abutin ng gabi. Baka daw mapahamak kami lalo na at may iba't ibang hayop daw ang naninirahan sa bahaging ito. Minsan talaga, ang katigasan ng ulo ay walang magandang maidulot. Kung nakinig lang sana ako kay Marisa kanina, hindi sana kami naligaw. Maganda nga ang mga nakikita ng mga mata ko, pero masyado din palang mapanganib. Lalo na at hindi namin parehong kabisado ang lugar. Nag-uumpisa na akong makaramdam ng takot at pagpapanik. Hindi ko na malaman pa kung paano kami makalabas sa gubat na ito. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Senyorita, baka naman po mas lalo na tayong napalayo, narinig kong sambit ni Marisa. Tumigil ako sa paghabang habang halos magpang-abot na ang aking hininga sa hingal. Ilang oras na kaming naglalakad pero hindi pa rin kami nakakalabas sa gubat na ito. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo, senyorita. Parang mas lalo tayong napalayo eh. Baka sa mga oras na ito pinapahanap na din tayo nila senyorito, bigkas niya. Nang marinig ko ang salitang senyorito ay para bang bigla akong nabuhayan ng loob. Nga pala, alam kong sa mga sandaling ito, baka hinahanap na kami ni Kenzo. Wish ko lang na sana matagpuan niya kami kaagad. Hindi. Okay lang ako. Kaya ko pa. Hindi tayo pwedeng abutan ng dilim dito. Saka, sa lawak ng gubat, mahirap din talagang mahanap nila tayo. Bigkas ko naman habang patuloy sa paghakbang. Iyon nga lang, isang maling pagtapak ang nagawa ko dahil hindi ko napansin ang isang malaking ugat na nakausli. Naapakan ko iyon at napatapilok kasabay ng pagbagsak ko sa lupa. Hindi ko mapigilan ang mapasigaw dahil sa sakit. Ah! Ang sakit, malakas kong sigaw. Mabilis naman akong dinaluhan ni Marisa. Naku, senyorita, sandali. Huwag kang tumayo, tarantang bigkas naman niya. Inalalayan niya akong makatayo pero hindi ko kaya. Sobrang sakit ng ankle ko. Hindi ko na nga napigilan pa ang maluha dahil sa sobrang sakit. Malas talaga. Paano na kami nito makalabas sa gubat kung ganitong kahit na ng palakad ay hirap ako? Marisa, palagay mo kaya matatagpuan pa nila tayong ligtas ngayon? Naiiyak kong tanong. Feeling hopeless na talaga ako ng mga sandaling ito. Pinagsisisyan ko na ang katigasan ng ulo ko. Magtiwala ka lang, senyorita. Saka, marami pong tauhan ang hasyenda. Tiyak akong pinaghahanap na nila tayo, bigkas niya sabay pagpag sa isang ugat ng kahoy. Dito, senyorita. I-relax mo muna ang paa mo, nakangiti niyang bigkas. Pilit naman ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Salamat, Marisa. Pasensya ka na sa akin hapati tuloy ikaw nadamay dahil sa katigasan ng ulo ko, naiiyak kong bigkas. Ang sakit na nga ng paa ko at natatakot pa ako sa sitwasyon namin ngayon. Naku, ayos lang ako, senyorita. Sanay na po ako sa ganitong sitwasyon. Kayo po ang inaalala ko lalo na at natapilok po kayo. Pero huwag po kayong mag-alala, makakalabas din tayo sa gubat na ito. Sagot niya. Pa kami. Dahil sa sobrang pagod at nararamdamang sakit sa may bukong bulong at pagod, ni hindi ko na napigilan pa ang maipikit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang may narinig akong mga ingay. Dito.
Dito po. Nandito po kami, narinig ko pang sigaw ni Marisa. Sa gulat ko akmang tatayo na sana ako pero muli ding napaupo ng biglang sigid ng sakit ng bukong-bukong ko. Nang tingnan ko iyon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng takot nang mapansin ko na nag-uumpisa ng mamaga. Huwag naman sanang nabalian ako ng huto kung hindi lagot na. Senyorita, nandito na po ang rescue natin. Sabi ko naman po sa iyo hindi tayo matitiis ni Senyorito. Halata ang galak sa boses ni Marisa habang sinasabi ang katagan iyon. Wala sa sariling napatingin ako sa paparating na grupo at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galak nang mapansin ko si Kenzo. Halata ang pag-aalala sa mukha nito habang mabilis ang hakbang na naglakad palapit sa amin. Ano ang nangyari? Bakit bigla kang umalis ng mansyon na hindi nagpapaalam sa akin? Pwede naman kitang samahan na mamasyal hangat gusto mo pero bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi mo ako hinintay na magising? Seryosong tanong ni Kenzo nang makalapit sa aming dalawa ni Marisa. Marami siyang mga kasama na alam kong mga tauhan nila sa hasyenda. Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa iyo, muli niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapayo ko. Sa kauna-unahang pagkakataon bigla akong nakaramdam ng hiya sa kanya. Alam kong malaking abala sa kanya ang nangyari ngayon at sobra akong nagigilty. Kaya mo pa bang maglakad? Kailangan na nating makalabas ng gubat bago dumilim kaya kung hindi mo kaya kakargahin na lang kita, muli niyang bigkas. Dahil sa hiya, pinilit ko nang tumayo pero hindi ko din mapigilan ang mapaigik nang maramdaman ko ang sakit ng ankle ko. Shocks, kahit ang pagtayo nahihirapan na ako. What happened? Narinig ko pang tanong niya sa akin. Napansin marahil ni Marisa na wala akong balak na sabihin kay Kenzo ang nangyari kaya siya na ang sumagot. Natapilok po si Senyorita kanina, Senyorito. Masakit po ang paa niya, sagot nito. Parang kidlat sa bilis na kaagad na napaupo siya sa harapan ko, sabay hubad sa suot kong sneakers, at lalong nagsalubong ang kilay niya nang mapansin niya na namamaga na ang ankle ko. Fuck! Bakit hindi mo sinabi kaagad? Malakas ang boses na tanong niya sa akin. Pakiramdam ko biglang nawala ang tapang ko. Moment ni Kenzo ngayon ang manabon dahil aminado ako sa sarili ko na kasalanan ko. Sorry, hindi ko natantiya ang pag-apak ni, aray, magpapaliwanag sana ako pero hindi ko mapigilan ang mapahiya o sa sakit ng bigla niya nalang pisilin ang namamaga kong ankle. Shit, parang gusto kong maihi sa sakit. Ano ba? Kitang may pilay pipisilin pa, kulang na lang bumuga na ako ng apoy sa galit dahil sa sakit. Kasalanan mo kung bakit ka nabalian. Kung hindi ka sana gala, hindi sana mangyayari ito sa iyo ngayon at hindi ka sana napahamak, malakas din ang boses na sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang muling maluha. Kay hirap kaya tangapin sa kalooban na sinisigaw-sigawan niya ako ngayon gayong nahihirapan na nga ako. Nang mapansin niyang naluluha na ako, bigla naman siyang huminahon. Siya na din ang kusang nagpunas ng luha mula sa aking mga mata habang masuyo na siyang nakatitig sa akin. Sorry. Sobrang nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Halos mabaliw ako sa pag-alala noong nalaman kong umalis ka sakay ng kabayo para mamasyal, seryoso niyang bigkas. Para naman akong nalalong napahagulhol ng iyak. Hindi lang naman siya ang natakot Pati ako sobrang natakot din sa isiping baka hindi na kami makalabas dito sa gubat. Promise hindi na talaga ako ulit. Hindi na talaga ako aalis ng mansyon kapag hindi ko kabisado ang lugar na pupuntahan ko. Pasensya ka na. Hayaan mo, hindi na maulit, mahinang bigkas ko sa kabila ng mahina kong pag-iyak. Para akong isang bata na pinapagalitan ng kanyang guardian. Kailangan na nating makauwi para matingnan ang doktor ang ankle mo, seryoso niyang bigkas sabay talikod sa akin. Gusto niya akong pasanin pero nahihiya naman akong sumampa sa likod niya. Hindi na. Susubukan kong, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang siyang humarap sa akin. Bella, please. Alam kong hindi mo kayang maglakad sa kondisyon mong iyan kaya huwag ka nang mahiya. Kaya kitang pasanin, kaya please huwag ka nang magmatigas pa, seryoso niyang bigkas. Wala na akong nagawa pa kundi ang sundin ang kung ano ang nais niya. Noong una, nakaramdam pa ako ng pagkailang habang pasan niya ako sa mula sa likuran niya. Nakakapit ako sa may balikat niya habang nag-uumpisa na siyang maglakad. Ramdam ko din ang malakas na tibok ng puso ko habang nakakapit ako sa kanya pero kailangan kong baliwalain iyon. Wala naman talaga akong choice dahil hindi ko naman kasi talaga kayang maglakad.
Hindi ko na din mabilang kung ilang beses ko nang sinabi kay Kenzo na kung pwede ibaba niya muna ako dahil baka ngalay na din siya. Kaya lang ayaw niyang makinig at palagi niyang sinasabi sa akin na ayos lang daw siya. Magaan lang naman daw ako at kayang-kaya niya naman daw kahit na buong araw niya pa akong kargahin. Hinayaan ko na lang siya dahil willing naman siyang kargahin ako eh. Natatakot din ako na baka kapag kulitin ko siya lalo, mas magagalit siya sa akin at baka iwan niya na ako dito sa gubat. Halos 1 oras din na lakaran ang ginugol namin bago kami nakalabas ng gubat. Hindi ko pa nga maiwasan na makaramdam ng tuwa nang makita ko ang kabayo na sinakyan namin ni Marisa kanina. Hawak na ito ng isa mga tauhan ni Kenzo. Sa wakas, nakalabas na tayo, senyorita, nakangiting bigkas ni Marisa. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Nakalabas nga kami pero na-injured naman ako. Kung hindi ka agad gagaling itong bukong-bukong ko, baka wala akong ibang gagawin sa araw ng Pasko, kundi ang maupo lang at magkukulong sa kwarto habang nagpapagaling. Maayos naman kaming nakabalik sa Mansion Borloy, pero ramdam ko na ang pagkirot ng bukong-bukong ko dulot ng pagkatapilo. Namamana din ito kaya naman hindi ko na napigilan pa ang makaramdam ng matinding pag-alala. Kaagad na ding nagpatawag si Kenzo ng doktor na pwedeng gumamot sa akin. Naspray nga daw ako at niresitahan lang ng mga gamot. Sising-sisi ako sa mga nangyari pero wala na akong nagawa pa kundi ang tangapin na lang ang lahat. Sinabi ni Dosi na hindi naman daw malala ang nangyari sa akin at bibilang lang naman daw ng ilang araw at gagaling din naman daw kaad ako na labis kong ipinagpasalamat. Nang nalaman niya ni Lolo Lance ang nangyari sa akin, si Kenzo pa ang kanyang sinisi. Pinabayaan niya na daw kasi ako kaya napahamak ako. Lalo tuloy akong nakaramdam ng hiya sa kanya. Siya na nga itong gumawa ng paraan para mahanap kaagad ako sa gubat, siya pa ang napagalitan ni Lolo dahil sa kasalanan na nagawa ko. Sorry, mahina kong sambit kay Kenzo habang nakasandal ako dito sa headboard ng kama. Kakatapos lang namin kumain ng dinner at dahil hirap akong maglakad, siya itong nagbubuhat sa akin from dining area patungo dito sa kwarto. Hindi na maibabalik pa ang nangyari pero sana hindi na mauulit ito, Bella. Mabuti na lang talaga at may nakapansin sa inyo ng mga tao ng hasyenda kung saan ang daan na tinatahak nyo kanina, kung hindi baka mas nahirapan kaming hanapin ka, seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Ano pa nga ba ang isasagot ko sa kanya, gayong aminado talaga ako sa sarili ko na nagkamali ako. Hindi na talaga maulit. Magpapakabait na talaga ako hangat nanto ako sa Hacienda Borlo. Kapag magaling na iyang paamo, ako mismo ang magpapasya sa iyo sa paligid ng hasyenda, kaya sana lang huwag nang matigas ang ulo mo, Bella. Walang gustong ni isa sa amin na mapahamak ka lalo na at hindi mo kabisado ang buong paligid, seryoso niyang bigkas. Okay, mahina kong sagot sa bayu ko. Wala namang masama kung ibababa ko ang pride ko ngayon dahil ako itong may mali. Sige na, magpahinga ka na. Maghapon kang nasa gubat at alam kong pagod na pagod ka, muli niyang bigkas. Nilapitan niya pa ako at inalalaya na makahiga ng maayos sa kama. Hindi na din ako nagprotesta pa at baka lalo lang siyang madismaya sa akin. Nang makahiga ako ng maayos, hindi ko naman inaasahan ang sunod na ginawa ni Kenzo. Bigla na lang din siyang nahiga sa tabi ko na siyang labis kong ikinagulat. Ano ang ginagawa mo? Gulat kong tanong sa kanya. Napausog pa ako patungo sa pinakagilid ng kama na para bang takot na takot akong madikit sa katawan niya. Matutulog. Bakit may masama ba? Nagtataka naman niyang sagot sa akin. Pagkahiga niya, talagang tumagilid pa siya paharap sa akin, kaya naman lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Dito mismo sa kama ko? Hindi pwede. Umalis ka dyan, galit-galitan kong sagot sa kanya. Hindi ako papayag na makasama siyang matulog sa iisang kama. Nakakailang iyon. At bakit hindi pwede? Alam mo, kasalanan mo kung bakit nangyayari ito kaya magtiis ka. Kung hindi ka sana tumakas kaninang umaga, hindi sana ipipilit ni Lolo sa akin na bantayan ka ngayong gabi dahil injured ka daw, seryoso naman niyang sagot. Bakit kasalanan ko na naman? Pwede ka naman mga tuwiran kay Lolo kung gusto mo ah. Abat Kenzo, binigyan na nga kita ng malaking pabor, kaya huwag kang abusado, naiinis ko ding sagot sa kanya. I know at nagpapasalamat naman ako ng sobra sa iyo dahil doon, pero sana isipin mo din na iniligtas kita sa bingit ng kapahamakan ngayong araw kaya may utang na loob ka sa akin, sagot niya din. Sa akin? Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya.
Talagang gusto yata niyang ipamukha sa akin ang pagkakamaling nagawa ko ngayong araw. Sa sobrang inis ko mabilis akong bumangon ng kama. Naalarma naman siya at kaagad na din siyang napabangon. Ano ang ginagawa mo? Kunot noon niyang tanong. Kung ipagpipilitan mong dito din matulog sa kama, sa sofa na lang ako. Hindi ako sanay na may katabi sa pagtulog kaya ako na lang ang mag-adjust, naiinis ko ng sagot sa kanya. Masakit ang paa ko pero kaya ko pa namang maglakad patungo sa may sofa. Malapit lang din naman iyon dito sa kama. Okay, fine. Sige na dito ka na. Ako na sa sofa, bigkas niya at padabog na bumaba ng kama habang dala niya ang isang unan. Kaagad na pumwesto siya ng higa sa sofa na halatang masama ang loob. Ni hindi na din siya tumingin pa sa akin. Kahit papaano, kaagad na din akong nakaramdam ng kurot ng konsensya. Mukhang hirap na hirap siya sa kinahihigaan niya at parang gusto ko na lang pumayag na dito na lang siya sa kama, kaya lang wala naman akong lakas ng loob para sabihin iyon. Tuluyan na din akong kinain ng aking pride. Ako ang nagpaalis sa kanya dito sa kama, kaya dapat lang na paninindigan ko iyon. Talagang hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkadismaya dahil sa pagtanggi ni Bella na makatabi ako sa kama. Talaga nga sigurong wala na siyang pagtingin sa akin, kaya kung itaboy niya ako parang ganoon-ganoon na lang. Wala na ang dating kislap sa mga mata na nakikita ko sa kanya tuwing nakakaharap ko siya. Wala nang siguro siyang pagmamahal sa akin na labis kong ikinabahala. Aminado ako sa sarili ko na habang nagtatagal nararamdaman ko sa sarili ko na lalong yumayabong ang pag-ibig na nararamdaman ko sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na gustong-gusto ko na sanang tutuhanin ang lahat sa aming dalawa. Gustong-gusto ko na siyang maging akin, kaya lang mukhang nagkabaliktad na yata ang mundo namin ngayon. Kung saan matindi na ang attraction na nararamdaman ko sa kanya, siya naman itong lumalayo sa akin. Kagaya na lang ngayon. Maano bang pumayag siyang magtabi kami sa kama tutal ang luwag naman noon pero ayaw niya. Ni hindi man lang siya naawa sa akin na nandito sa sofa at namaluktot dahil halos hindi ako magkasya. Mula sa pagkakahiga sa sofa yamot akong napabangon. Nag-umpisa nang sumakit ang ulo ko dahil sa antok pero hindi ako makatulog. Hindi ako komportable. Pati yata sarili kong abuelo gusto akong parusahan eh. Gusto nitong personal ko daw bantayan itong si Bella dahil injured. Ang problema lang walang puso itong si Bella at gusto din yata akong pahirapan. Hindi ko na tuloy malaman kung saan ako lulugar. Isa akong sa aming kumpanya pero heto ako, nagtitiis sa masikip na sofa at kinakawawa ng isang babae. Heist, kung alam ko lang na hindi naman pala mahirap mahalin itong si Bella, hindi ko na sana siya itinaboy noon eh. E di masaya na sana kami ngayon. Kaya lang malabo na yata eh. Parang gusto ko na ngang isuko ang lahat. Nagkausap na ulit kami ni Lolo at next week, isasalin na niya sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian namin. Hindi niya na daw hihintayin ang kasal naming dalawa ni Bella dahil mukhang nagmamahalan naman daw kami. Kapag maisalin na ni Lolo sa pangalan ko ang lahat ng mga mamanahin ko pwede na talaga akong umatras sa kasal naming dalawa nitong si Bella. Pero syempre, wala na din akong balak na gawin iyon. Sobrang hirap niya kasing suyuin, kasal ang nag-iisang paraan para maitali ko siya sa akin. Muli akong napatingin sa kama at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapansin kong mukhang nahihimbing na yata siya pagtulog. Tumayo ako at nilapitan siya. Pinakatitigan ko ang payapa niyang mukha na mahimbing na natutulog habang nakaguhit pa rin ang masayang ngiti sa labi ko. Ang ganda niya nga talaga. Bakit hindi ko ito napapansin noon? Bakit ngayon ko lang ito nakita kung saan ayaw niya na sa akin? Wala sa sariling napatitig ako sa mamula-mula niyang labi. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway at parang may kung sino sa isipan ko na bumubulong na halikan ko daw si Bella. Iyon nga lang, hindi pwede. Baka biglang magising at malalagot ako. Hindi ko na alam kung ilang minuto na akong nakatayo dito sa may gilid na kama habang walang ibang ginawa kundi ang titigan lang si Bella nang bigla itong gumalaw na siyang dahilan kaya lumilis ang kumot na nakatakip sa katawan nito at tumampad sa mga mata ko ang mabibilog at mapuputi niyang hita. Shit, nakamaiksing shorts na pantulog lang siya at sando. Mula sa kanyang hita, umakyat ang paningin ko patungo sa kanyang tiyan at lumanding iyon sa kanyang dibdib. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway habang titig na titig ako sa matatayog niyang dibdib. Para bang kay sarap niyong dakmain at damhin ang kanyang kalambutan sa sarili kong palad. Pakiramdam ko bigla akong pinagpawisan.
Biglang naging maalinsangan ang buong paligid kahit na ang totoo nasa eksaktong temperatura lang naman ang aircon dito sa silid na ito. Wala sa sariling napaatras ako. Parang may kung anong bagay ang biglang nabuhay sa dugo ko na dapat kong pigilan dahil hindi pwede. Hindi ako pwedeng gumawa ng mga bagay na maging dahilan para magalit sa akin ng tuluyan si Bella. Muli akong naglakad patungo sa sofa at naupo. God, sa kauna-unahang pagkakataon kailangan kong magpakahinahon at huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Natutulog na mukha pa lang ni Bella ang nakita ko kaagad na nag-react na ang katawan ko. Paano pa kaya kung mayakap ko siya sa ibabaw ng kama na yan? Ramdam ko na din ang paninikip ng boxer shorts ko. Hindi ko yata kaya. Kailangan kong mailabas ito kung hindi mababaliw talaga ako. Mula sa pagkakaupo sa sofa, mabilis akong napatayo at mabilis ang hakbang na naglakad patungo sa banyo. Pagkapasok ko sa loob kaagad kong hinubad ang suot kong cotton shorts, kasama na ang aking boxer na siyang dahilan kaya biglang kumawala ang mataba at mahaba kong alaga. Wala akong choice kundi ang magsarili para makaraos. Fuck! Hindi ko ito gawain pero kailangan kong gawin sa ngayon lalo na at wala naman akong choice dahil kung hindi ko ito mailabas tiyak akong buong araw kinabukasan mainit ang ulo ko. Kay hirap ng ganito. Kasama ko nga ang fiancé ko kuno sa iisang silid pero wala namang pakialam sa akin. Ni kahit natabihan ko siya sa kama ayaw pumayag. Napakahigpit na akala mo naman gagawa ako ng mga bagay na hindi niya magugustuhan. Walang choice kundi ang kumapit kay Mariang Palad para lang makaraos. Kailangan kong malabasan lalo na at nag-umpis ako nang maramdaman ang pananakit ng puson ko. Hindi ko mapigilan ang mapatingala habang abala ang aking dalawang palad sa kakasalsal sa aking sandata. Ini-imagine ko na lang na si Bella ang kasama ko ngayon at pinapalagyan niya ako. Kailangan lang ng wild imagination at tiyaga sa pagsalsal sa alaga para makaraos. Bella. Shit! Ang sarap mo, mahina ko pang anas habang ramdam ko na ang nanamuong pawis sa aking noo. Kahit papaano nasasarapan din naman ako sa aking ginagawa hanggang sa isang malakas na sigaw ang narinig ko. Kenzo! Yak as in yak? Hindi ba uso sa iyo ang mag-lock ng pintuan ng banyo? Galit na bigkas ng isang boses. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig at kaagad na natigil ang pamamaryang palad ko. Shit, si Bella. Biglang pumasok dito sa loob ng banyo at huling-huli niya ako sa aking ginagawa. Ano ba yan Kenzo? Ang baboy mo, muli niyang bigkas. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla akong tinablan ng hiya. Dali-dali kong hinagilap ang aking shorts at mabilis na isinuot iyon. Fuck nabitin na nga ako na huli pa ako nitong si Bella na ngayon ay kitang-kita ko sa hitusra nito na nagulat din sa nasaksihan. Alam mo namang may tao, bakit hindi ka man lang kumatok? Saka, paano kang nakapunta dito sa banyo masakit ang paa mo diba? Galit-galitan ko ding tanong sa kanya para sana mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Kung ibang babae siguro ang makahuli sa akin ayos lang pero si Bella Nakakahiya at nakakababa ng moralidad lalo na at nagpapalapad ako ng papel sa kanya. Aba at malay ko ba na nandito ka pala sa loob ng banyo at gumagawa pala ng kamanyakan. Saka, kaya kong maglakad no, kahit na masakit ang pilay ko, mataray niyang sagot sa akin pero kitang-kita ko sa mukha nito ang pamumula sa hindi ko malaman na dahilan. Siguro nagulat din siya sa naabutan dito sa loob ng banyo. Ikaw ba naman nakakita ng nagmamaryang palad ewan ko lang kung hindi ka ma-shock. Tuluyan na nga itong pumasok sa loob ng banyo habang paika-ikang naglalakad. Halata din talaga na may masakit dito kaya naman mabilis ko na siyang nilapitan at akmang alalayan nang bigla niya na lang akong pandilatan ng kanyang mga mata. Don't touch me. Ang dumi ng kamay mo, galit niyang bigkas. Pakiramdam ko tuloy biglang umakyat ang dugo ko sa ulo ko. Lumabas na naman ang pagiging maarte niya at ang mahirap intindihin niyang pag-ugali. Fuck first time kong narinig sa isang babae na pinandidirihan ako at sa kutong lupa na Bella pa na ito. Sumusubra na talaga ang katarayan ng babaeng ito Over na talaga ang ginagawa niyang pambabaliwala sa akin. Bella, please lalaki ako at may mga pangangailangan din ako at ang nakita mo kanina ay normal lang na ginagawa ng isang lalaki na healthy, seryoso kong sagot sa kanya. Muli niya akong pinandilatan sabay halukit-kit. Abat malay ko. Hindi ko alam dahil hindi naman ako lalaki. Saka, kasalanan ko ba kung nadatnan kitang gumaganyan dito sa loob ng banyo? Ang normal na lalaki marunong mag-lock ng banyo bago gumawa ng kabulastugan, paasik niya ding sagot sa akin. Shit!
Kung hindi ko lang siya mahal baka kanina ko pa pinilipit ang leeg ng babaeng ito para tumigil na sa pang-insulto sa akin eh. Sobra-sobra na siya at wala na talaga siyang galang sa akin. Ano ba kasi ang gusto mong gawin dito sa banyo? Hindi mo ba napansin, wala ako sofa so meaning nandito ako sa loob ng banyo? Bakit hindi ka man lang kumatok bago pumasok? Baka naman balak mo talaga akong busuhan Bella, naiinis kong sagot sa kanya. Kailangan ko siyang pagbintangan para tumigil na siya sa kakainsulto niya sa akin. Abat kaunti na lang, mauubos na ang pride ko dahil sa mga pinagsasabi niya. Yok hindi ako mambubuso at sino ka ba para busuhan ko? Saka, walang exciting sa nakita ko kaya huwag kang assuming dyan Kenzo, pagalit niya ding sagot sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Para kasing ang gusto niyang iparating sa akin na hindi siya kumbinsido sa size ng alaga ko. Shit hindi pwede to. Kailangan kong itayo ang bandila ng mga Borlowe na pilit na tinatapak-tapakan ng Bella na ito ngayon. Wala kang bilib sa akin. Hindi ka masaya sa nakita mo kanina. Masyado bang maliit ang tingin mo sa akin? Galit ko ng tanong sa kanya. Talagang sinagad niya na ang pasensya ko. Imagine, ako na nga itong nabitin ako pa itong nakatikim ng mga maaanghang na salita mula sa kanya. Kung nanahimik sana siya sa ibabaw ng kama di sana nakaraos na ako ngayon. Kung sakaling ang sagot ko sa mga tanong mong iyan ay may magagawa ka, nakataas din ang kilay na sagot niya sa akin. Palaban talaga at kung sa bungangaan din lang, hindi yata ako mananalo sa kanya. Talaga bang sinusubukan mo ako, Bella? Bakit hindi natin subukan at nang magkaalaman na, seryosong tanong ko sa kanya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napansin kong kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin. Napaatras pa nga ito na para bang biglang natakot sa akin. Ano ba ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako ganoon ka-cheap na babae para patulan ka no? Hindi mo ako deserve kaya huwag mong ibargain ang sarili mo sa akin. Palaban na sagot niya sa akin pero wala na ang anggas sa boses niya. Naplitan na iyon ng kaunting hinahon at alam kong sa pagkakataon na ito, kinakabahan na siya. Siguro ramdam niya na din ang pagkainis ko dahil sa matinding insulto na tinamo ko mula sa mga salita niya. Ayaw mo? Don't tell me hanggang. Bunganga ka lang. Ang tapang mo kanina tapos ngayong gusto kong patunayan sa'yo na nagkamali ka ng panghuhusga sa akin, ayaw ka. Abat masyado ka naman yatang unfair, Bella, nakangisi kong bigkas sabay hakbang palapit sa kanya pero kaagad din naman siyang napaatras. Alam kong masakit ang paa niya dahil may pilay siya pero nagawa niya pa ring umiwas sa akin. Kitang-kita ko na din sa mukha niya ang takot at hindi na din siya makatingin ng diretsyo sa akin. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng hindi kaaya-aya sa akin kanina, hindi niya naman pala mapaningyan ngayon. Ano ang ginagawa mo? Subukan mong lumapit kung hindi sisigaw ako, pagbabanta niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Tignan mo nga naman ang babaeng ito. Kung kanina sobrang tapang niya ngayon naman para siyang basang sisiw na pilit na umiiwas sa akin. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka dahil sure naman ako na walang makakarinig sa'yo. Hindi mo ba alam na soundproof ang kwartong ito at walang makakarinig sa iyo, kahit na anong sigaw ang gawin mo, pananakot kong bigkas sa kanya. Napansin ko namang kaagad na nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko na ang takot sa mukha niya, kaya naman lihim na nagdiwang ang kalooban ko. Akala ko talaga ako ang talo sa laban na ito, pero mukhang nagkamali ako Mukhang nahuli ko ang kahinaan nitong si Bella. Kenzo, ano ba? Maghunos dili ka nga. Para kang baliw, galit-galitan niya pa ring sagot sa akin. Sa pagkakataon na ito, paika-ika na siyang naglakad patungo sa may pintuan ng banyo pero naging maagap ako. Ikinawit ko ang isa kong braso sa baiwan niya kasabay ng pa-bridal style na pagbuhat ko sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Kenzo, ano ba? Bitiwan mo nga ako, galit niyang sigaw sa akin. Naramdaman kong pilit din siyang nagpupumiglas pero kahit na. Anong gawin niya, alam niya sa sarili niya na walang panama ang lakas niya kumpara sa akin. Ako yata ito. Si Kenzo Borlo at pwedeng-pwede ko talagang gawin sa kanya ang lahat ng pwede kong gawin ngayong gabi. Ikakasal na kami at kung totoosin wala na siyang magagawa sa akin. Inapak-apakan niya ang buo kong pagkatao kanina kaya paparusahan ko talaga ang babaeng ito para ma-realize niya ang pakakamali niya. Imagine, hindi daw siya satisfied sa nakita niya sa akin kanina. Grabing insulto iyon sa pagkalalaki ko gayong halos lahat ng babaeng nakakasama ko sa ibabaw ng kama ay sarap na sarap sa mataba at mahaba kong alaga. Piste, ibaba mo nga ako gago ka ba?
Kung ano man ang nasa isip mo, huwag mo nang ituloy kung hindi lalabanan talaga kita, galit niyang sigaw sa akin. Hindi ko siya pinakinggan hanggang sa nakalapit na kami sa kama at pabagsak ko siyang binitiwan. Pagkatapos noon, nakangisi ko siyang tinitigan. I think, pwede naman nating i-advance ang honeymoon natin, di ba? Tanong ko. Napansin kong kaagad na namilog ang mga mata niya. Gago. Wala sa usapan natin ang lintik na honeymoon na yan. Kung libog na libog ka na, pwede bang huwag sa akin, Kenzo? Galit niyang sagot. Aray ko po, isa na namang rejection na kataga ang lumabas sa bibig niya at talagang sapol na sapol ang ego ko. Wala nang pala talaga siyang pagtingin sa akin, kaya naman ang bilis lang para sa kanya na makapagbitaw ng masasakit na salita. Paano kung insist ko ang honeymoon natin? May magagawa ka ba? Remember, ang kasal na mangyayari sa atin ay totoo at legal na sasaksihan ng mga mahal natin sa buhay. Kung sakaling may mangyari man sa atin ngayon, ako ang kakampihan nila. Wala ka nang magagawa kundi ang pumayag sa nais ko dahil kasalanan mo din naman eh. Nabitin ako at alam mo bang nag-uumpisa na ngayong sumakit ang puson ko sa pagkabitin at ikaw lang makakagawa ng paraan para gumaan ang pakiramdam ko, Bella, mahaba kong bigkas. Para akong isang manyak na tao na dali-dali kong hinubad ang suot kong shirt at pagkatapos noon, akmang sasampa na sana sa kama nang hindi ko napaghandaan ang ginawa niya. Sakto kasing umigkas ang isa niyang paa at sapol ang anakonda ko. Kaagad na sumigid ang sakit sa bawat himaymay ng aking ugat kasabay ng pamimilipit ko sa sakit. Nakatulog ako na dala sa konsensya ko ang isipin na hirap si Kenzo sa pwesto niya ngayon. Iyon nga lang, hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog pero nagising na lang ako na para bang naihi ako. Kahit na masakit pa rin ang paa ko, wala akong choice kundi ang bumangon at antok na naglakad patungo sa banyo. Hindi ko naman inaasahan na pagpasok ko sa loob ng banyo, isang nakakagimbal na tagpo ang naabutan ko. Si Kenzo kitang-kita ng dalawa kong mga mata na abala sa pagpapaligaya sa sarili. Nagimbal yata ang buo kong pagkatao at biglang nawala ang antok ko. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan at never kong na-imagine na nagawa ni Kenzo na magpaligaya ng sarili niya dito pa talaga sa loob ng banyo habang hindi man lang siya nag-abalang i-lock ang pintuan. Shit lang talaga. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Kitang-kita ko kasi kung gaano kahaba at kataba ang alaga nitong si Kenzo. Ang sagwa tingnan pero parang kaisarap niyang panoorin. Iyon nga lang, natatakot naman ako na baka makita niya kaya bahagya akong napaatras. Natatakot din naman kasi ako na baka mahuli niya at masabihan pa akong nambubuso. Ayaw kong mangyari iyon at baka lalong lumaki ang ulo niya. May pagkaewan pa naman minsan ang ugali nitong si Kenzo. Wala naman sana akong balak na magpakita sa kanya at nagpasya na sana akong lumabas na lang muna ng banyo at maghintay na matapos siya sa kanyang ginagawa pero natigilan na lang ako nang marinig ko mula sa bibig niya ang pangalan ko. Shit, mukhang ako pa yata ang pinagnanasahan ng gagong ito ah. Hindi pwede iyon kaya naman lakas loob kong kinuha ang buo niyang atensyon. Bahala na kung ano man ang isipin niya pero kung nakakahiya sa panig ko na nahuli ko siya sa ginagawa niya, mas nakakahiya siya dahil pinairal niya ang libog niya. Kenzo! Yak as in yak! Hindi ba uso sa iyo ang mag-lock ng pintuan ng banyo, kunwari galit kong sigaw? Kaagad ko namang nakuha ang atensyon niya at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagkagulat. Kaagad niya ding nabitawan ang sarili niyang anakonda at mabilis na hinagilap ang kanyang salawal. Mabilis niyang naisuot iyon at hinarap ako. Iyon nga lang hindi ko maiwasan madismaya nang ako pa ang nasisisi niya. Kesyo daw bakit hindi man lang ako kumatok? O di ba ang sagwa na nga ng ginawa niya dito sa loob ng banyo ang sagwa pa ng ugali niya? Ako pa ang nasisisi ng gago. Kung ano-anong walang kwentang palitan na salita ang namagitan sa aming dalawa bago niya ako, basta na lang kinarga pabalik ng kama. Of course, nagpanik ako. Kahit naman may gusto ako dito sa Kenzo na ito, wala akong balak na isuko ang pagkababae ko sa kanya no. Lalo na at alam ko sa sarili ko na walang magandang kinabukasan na naghihintay sa akin sa piling niya. Kaya lang sadyang ipinanganak pala talaga yatang manyakis ang taong ito kasi sinabihan ba naman ako na pwede naman daw i-advise ang honeymoon namin wala sa usapan namin ang honeymoon na iyan. Lalo tuloy akong nagpanik nang mapansin ko na hinubad niya na ang shirt niya at akmang sasampa na sa ibabaw ko kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Napaigkas ang isa kong binti at sapul iyon sa kanyang karga,
kaya naging dahilan kaya nahulog siya sa kama kasabay ng pamimilipit sa sakit. Mabilis tuloy akong napabangon ng kama. Bigla din kasi akong nag-alala at baka nasapul ko ang kinabukasan niya. Mukhang napalakas ang pagsipa ko dahil napaigik nga siya sa sakit, diba? Okay ka lang ba? Masakit ba? Nag-aalala kong tanong. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang mapansin ko na mimilipit siya sa sakit habang hawak sa punya ang nasa gitna ng hita niya. Bella, ano ba? Wala ka na ba talagang awa sa akin? Ano ang ginawa mo? Mahina pero may diin sa boses na tanong niya sa akin. Kitang-kita ko sa hitsura niya ang sakit kaya naman kahit papaano kaagad akong nakaramdam ng tawag ng konsenya. Ikaw kasi eh. Kasalanan mo. Binigla mo ako. Tinakot mo ako kaya nasipa kita, sagot ko naman sa kanya. Matalim ang mga matang tinitigan ako bago pa ika-ika na naglakad paalis. Diretso siya sa pintuan ng silid. Wala na akong nagawa pa kundi sundan na lang siya ng tingin. Naawa man sa nangyari kay Kenzo pero wala na akong magawa pa. Wish ko lang na hindi ko nabasag ang bayag niya. Hihi! Pagkalabas ni Kenzo ng silid, muli akong bumalik ng banyo. Ramdam ko ang pananakit ng pilay ko pero kailangan kong maging independent ngayong gabi. Nilayasan na ako ni Kenzo eh. Tiyak akong masama talaga ang loob sa akin ng lalaking iyon. Naging mailap ang antok sa akin buong gabi. Kahit naman kasi papaano bigla akong nakaramdam ng konsensya sa nangyari. Pigil ko tuloy ang sarili ko na puntahan si Kenzo sa silid niya at i-check ang kalagayan niya pero sa huli mas nanaig sa akin ang pride. Bahala na siya. Marami naman kaming mga kasama dito sa mansion at kung sakaling napuruhan siya pwede naman siguro siyang manghingi ng tulong sa iba dyan. Hindi ko alam kung ilang oras lang akong nakatulog basta nagising na lang ako kinaumagahan sa mahinang katok sa pintuan ng aking silid. Paika-ika akong naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon at hindi na ako nagulat pa nang mabungaran ko ang isa sa mga kasambahay ng Mansion Borlo. Sinabi nito na ini-expect daw kami ni Lolo Lan sa dining area para sabay na daw kumain ng breakfast, kaya wala akong choice kundi ang mag-ayos ng sarili para presentable naman akong tingnan habang kumakain ng agahan. Sa totoo lang mas gusto ko pa sanang matulog pero ngayong araw pala ang bisperas ng Pasko kaya hindi pwede. Saka hinihintay ako ni Lolo Lan sa dining area at nakakahiya naman kung hindi ako sasabay sa pagkain. Kung sa sariling pamamahay ng mga magulang ko nwede ko silang dedmahin na hindi sumabay sa pagkain ng breakfast dahil palagi akong puyat iba naman dito sa Hacienda Borlo. Kailangan kong makisama dahil bisita ako sa lugar na ito. Saktong kakatapos ko lang mag-ayos ng walang sabi-sabing dumating si Kenzo dito sa loob ng kwarto. Nakabusangot ang mukha at halata din sa mga mata nito na kulang sa tulog. Ano ang kailangan mo? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Kiethe. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na gumawa ng kahit na anong bagay. Pumunta lang ako dito sa kwarto mo para alalayan kang makababa at makapunta sa dining area. Malamig ang boses na sagot niya. Niwala akong nababasang kahit na anong emosyon sa mga mata niya, kaya alam kong galit siya sa akin. Ah, ganoon ba? Mabuti naman at pinuntahan mo ako dito sa silid ko. Hindi ko pa kasi kayang bumaba ng hagdan mag-isa eh. Masakit pa rin ang pilay ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaya lang wa-epek dahil wala man lang akong nakuhang kahit na ano ang reaksyon sa kanya, kasabay ng mabilis na paglapit niya sa akin. Ano ang ginagawa mo? Gulat kong tanong. Napayakap pa ako sa sarili ko sa takot na baka gawan niya ako ng masama. Ang daming arte. Ano pa ba ang gagawin ko? Hindi ba't sinabi mo na hindi mo kayang bumaba mag-isa sa dining area? Salubong ang kilay na tanong niya sa akin. So, nakataas ang kilay na tanong ko pabalik sa kanya. So dating gawi. Mag-behave ka at huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi ko gusto kung hindi talaga ako mangingimi na ihulog ka sa hagdan, puno ng pagkayamot na bigkas niya sa akin. Hindi na nga ako pumalag pa ng bigla niya na lang akong kargahin. Mahahaba ang hakbang na lumabas ng kwarto, kaya hindi na din ako nagprotesta pa. Kailangan kong masanay dahil karga niya din naman ako paakyat dito sa silid kagabi. Dahil mabilis ang hakbang ni Kenzo, mabilis lang din naman kami nakarating ng dining area, kung saan naabutan namin ang masayang si Lolo Lance. Halata ang tuwa sa mga mata nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Kenzo. Naku, dapat siguro hindi ko na kayo pinatawag.
Mukhang pareho kayong puyat nakangiti niyang tanong sa amin ni Kenzo. Naku, ayos lang Polo. Pwede naman pong matulog mamaya pagkatapos kumain ng breakfast, pilit ang ngiting sagot ko. Sa bagay, mamayang gabi ang celebration ng Pasko at may mga bisita tayong darating kaya maghanda kayo. Don't worry, nakaredy na ang lahat at wala naman ding ibang gagawin ngayong araw kundi magpahinga. Matulog kayo para may energy kayo mamayang gabi. Nakangiti nitong sagot. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay Kenzo na noon ay kitang-kita pa rin sa mukha ang pagiging seryoso. Hey, sana lang talaga at makabuo na kaagad kayo dahil excited na akong makita ang magiging apo ko sa inyong dalawa, narinig kong sambit ni Lolo Lance kaya sabay kaming napatingin sa kanya ni Kenzo. Lo, please masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Ang mabuti pa, kumain na po muna tayo, sagot naman ni Kenzo sa lolo niya. Hindi mo mawala sa akin ang makaramdam ng excitement, Kenzo. Tama lang talaga na nagbaksyon kayo dito sa hacienda para magkaroon kayo ng time sa isa't isa, nakangiting sagot ni Lolo Lance. Hindi ko na gets ang ibig niyang ipahiwatig pero alam kong mailaman ang bawat katagang binitiwan niya. Lalo na at nabnit nito ang katagang apo. Mukhang atat na talaga itong si Lolo na magkaapo kay Kenzo pero sa dosay mukhang hindi mangyayari iyon. Wala akong balak na ipagamit ang matres ko sa apo niya at nakastick ako sa kontrata na pinirmahan naming dalawa ni Kenzo. Magpapakasal kami at maghihiwalay din kaagad. Senior Lance, heto na po ang ipinahanda niyong inumin. Wala sa sariling napatingin ako sa dumating na kasambahay nang bigla na lang nitong inilapag sa harapan naming dalawa ni Kenzo ang 2 tasa na mailamang kung hindi ako maaring magkamali ay mainit na tea. Sa wakas dumating din ang inorder kong tea galing sa kaibigan ko. Tikman nyo iyan mga apo. Maganda iyan sa resistensya nyo, nakangiting bigkas ni Lolo Lance. Kitang-kita sa mga nito ang tuwa kaya naman wala sa sariling napatingin ako kay Kenzo. Sa totoo lang hindi ako mahilig sa tea, kaya lang pwede ba akong umayaw sa harap ng isang matanda na nag-effort na maipatikim sa amin ang inumin na in-effort niya pa na orderin sa kaibigan niya. Mukhang special na tea yata dahil bigla siyang natuwa nang inilapag ito ng kasamabay sa harapan namin Tag-1 tasa talaga kaming dalawa ni Kenzo at umusok pa iyon sa sobrang init. Perfect na inumin sa malamig na umaga dito sa Hacienda Borlo.